Congressman Libiste, papatayin daw. Naku po, malupit yan. Lacson, sinungaling ka din daw. Nako. At Yussi Claire, umanda ka. Bakit? Nako, mamaya alamin natin yan. Panoorin natin. Exciting ho yan, ha? Exciting dahil si Yussi Claire, malamang sa malamang, baka magtago. Nako, patoy tayo dyan. Alamin natin yung kwento na yan maya-maya. Unya-unya, ha? O anyway, pag-usapan po natin itong issue na si Congressman Libiste daw ay yayariin at may plano sa kanya yung ilang mga nasa listahan di umano ng Cabral files. At ayaw daw siyang pagsalitain dahil nga daw mabubuking ang lifestyle ng mga animal ng mga congressman, yung mga buwake ng inang mga congressman at mga opisyal ni Marcos. Nako! Gago! Sino kaya yung balak yumari sa kanya? Hindi kaya yung nagpapakidnap? Naka! Sino yun? Gago! Aguy! O, ha? Papanoorin natin itong buong video at press ko ni Libiste para mas maunawaan natin, ha? Kasi alam nyo, itong batan to, napakagandang halimbawa. Alam mo, maganda yung ginawa ni In fairness naman, maganda yung ginawa ni Kiko Barsaga. Sinimulan niya yung ganyang klaseng pagtatawag ng, alam mo yon, ng transparency, pagsisiwalat at pagtitrigger. Pero in other side, marami rin po ang hindi naniniwala sa kanya or may respeto sa kanya dahil nga po sa kanyang attitude na medyo parang jensing style. 'Di ba? Medyo yung iba na seryosong tao parang ayaw maniwala sa kanya. Yung iba na we're talking about the general public, ha. Kasi tandaan ninyo, marami sa atin ang nasa politika, pero mas marami pa rin po ang nasa general public. Ibig sabihin, ito yung mga kababayan natin na gumigising, nagtatrabaho, at ang concern lang ay mabuhay ang kanilang pamilya at magtrabaho at makapag-ipon. Hindi ho sila masyadong updated sa politika. Yan ho yung general public. Minsan, ang nakikita lang po niyan, syempre, sa social media at saka sa media, yung mga bashing, trolling, kung ano-ano pa, na minsan tuloy, di ba, alam naman po natin na marami ang nambash kay Barsaga. At dahil sa kanyang meow-meow, yung mga ganyan. So, hindi lahat po ng general public naniwala, napabilib. Pero maganda ho yung kanyang sinimulan. 'Di ba? Yung tapang niya maganda ho, yung kanyang puso ay maganda ho. Pero ang mas maganda dito, ito yung paglutang ni Libiste. Si Libiste naman yung tipong seryoso, straight to the point, hindi rough. Alam mo, hindi siya balasubas bumanat. Hindi siya yung ganun na, alam mo, naintindihan niyo ibig sabihin, hindi ho siya yung barumbado lang na parang sigadon, yung ganung style. Hindi ho siya ganun. Pero, grabe ho yung mga revelasyon niya. Talagang aaray ka, ika nga. Minsan, mas tumutusok ho yung ganyan. Mas tumutusok ho yung ganyan seryoso, tapos i-reveal mo talaga yung mga nalalaman mo na katiwalian at the same time yung iyong panawagan na maging transparent. 'Di ba? Napakaganda nung kanyang simulain at mapakaganda ng kanyang mga inire-reveal. At dahil nga po diyan, marami ho ang nayanig. At ang masasabi nating nayanig diyan ay yung mga nandun sa Cabral files. Naku po, patay tayo diyan. Gago! At dahil dyan, may mga nagbabanta daw sa kanyang buhay. Naku po. Ha? So, aalamin natin yan, ha? Kung ano yung kanyang presko na yan. O, panoorin natin sabay-sabay at reaksyonan natin, ha? Nang malupit. At kung kayo may reaksyon, aba, isulat nyo rin dyan sa baba. Reaksyon kayo kasi binabasa ko ho yan, ha? Katunayan, marami na po kung hindi ko lang siyempre makomentan lahat kasi baka naman magtampo yung iba pag hindi natin nakomentan lahat.
Kaya I would rather not comment, pero I'm reading everything that you are saying. Ha? Sir, the Senate has sent an invitation through the Office of the Speaker for you to attend the Blue Ribbon Committee. Ang nais kong sagutin dyan ay Yes or no? ang nais kong sagutin sana Andali, relax ka lang. Yung media nagmamadali, yes or no? Sino ka? Nasa camera ka? Answer by yes or no, or you will be contempt. Easy. Gago! Easy lang, easy lang. ay sana Alam mo, kaya gusto ko ito itong batang to. Sa totoo lang, sayang nga, hindi ko siya na-meet nung nag-guest siya sa Vox Populi. Kasi tayo po ay nasa bakasyon na. Sana magkaroon tayo ng one-on-one interview dito sa bata na to. Kung meron po kayong sana ma-interview natin to ng one-on-one. Talagang babanatan natin to. At eto, pag-usapan pa natin. gulatin na lang natin sila kung darating ako o hindi. Naku, gulatin. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, meron siyang, ay, ano ba yun? Meron siyang pasabog, di ba? Yun pala yung Gcash ni Anharot, oh. Kung gusto niyo daw magbigay kay Anharot. Gago. Hindi, yan yung nung panahon na Noche Buena ni Banat Bay. Di ba? Yung mga binibigyan natin ng Panoche Buena. Babalik ko natin yan. Isipin natin. Baka naman ang pwede nating ibalik. At si Anharot pa rin ang ng bigayan is yung pa-Valentine ni Banat Bay. Yan. Para may pan-date kayo. Pero okay, dahil tinanong niyo ako, gusto ko talaga, basta papayagan ako, pupunta po ako. At ako po ay nakatanggap naman po ng imbitasyon. Oops, wait. Take note, ha? Take note. Take note. Siya nakatanggap ng ng imbitasyon. Pero bakit si Romualdez hindi ini-invite? Lacson, makinig ka ng mabuti. Yung pautot mo, yung dahilan mo, na keso sinasabi mo parliamentary courtesy kaya hindi ini-invite. Ano to? Bakit in-invite nyo si Libiste na isang congressman at si former Speaker Romualdez ay isa na lang ding congressman, ay bakit hindi mo imbitahan? Napapaghalataan tuloy ikaw? Gago! Hindi, di ba? Logic says, the conclusion should be, pareho silang congressman, si Libiste merong i-reveal, kaya mo inimbitahan, si Romualdez inaakusahan, bakit hindi mo imbitahan para mabigyan ng pagkakataong sumagot? Invitation lang naman Hindi naman pepuwersahin. Kung ayaw, that's what you call parliamentary courtesy. Kung ayaw, wala tayong magagawa. Kasi congressman siya, kayo senador, equal branch naman kayo. But the point here is dapat inimbitahan. Ngayon, si Libiste, kung ayaw niya pumunta, hindi siya pupunta. Pero inimbitahan, di ba? Pero buti na lang din, sabi niya, pupunta siya. Bulagaan talaga to. Yari, maiit bulaga si Soto dito. Yari tayo dyan. At ako po ay lubos na nagpapasalamat sa mga nananawagan para sa transparency sa paggamit ng pondo ng bayan. Higit po sa lahat kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Dahil yung mga ginagawa niya po talaga ay para sa bayan. Marami pong mga natatamaan sa mga Blue Ribbon Committee hearings na ito. Maraming may gustong... Doon sa parte na yon, kung ang Libiste, I disagree. Hindi para sa bayan si Lacson. Tigil na natin yan. Para yan protektahan si Romualdez. Oo. Hindi na matuloy ang mga Blue Ribbon Committee hearings na ito. At despite all of those who would want to keep the truth from the public, the fact na ipinagpapatuloy pa ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang mga Blue Ribbon Committee hearings ay isang napaka
gandang Bakit kaya siya naiiyak, no? Hindi, we have to to understand. Dito, may part dito na medyo pinupuri niya si Lacson. May part dito na kino-compliment niya. I don't think it's an accident kasi itong batang to, pag nagsasalita, nag-iisip. Ibig sabihin, hindi siya bumibitaw ng salita na hindi niya pinag-isipan. Maganda nga dito sa tao nito, hindi to yung barbare. Talagang tinan nyo, nagpo-post-post siya, iniisip niya, tama ba itong wordings na gagamitin ko? Dito, napakalinaw na pinupuri niya si Lacson pagdating sa dederecho ng hearing. Ang tanong, ito kaya ay seryosong pag-acknowledge? O ito ay sinasike niya si Lacson na dapat mong ituloy kung talagang para sa bayan ka o hindi? Di ba? Na seryoso ang ating gobyerno, lalong-lalo po ang Senado sa leadership po ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson para lumabas ang katotohanan sa paggamit ng pondo ng bayan. Sir, can you please clarify kasi sinabi niya about po. Sir, can you please clarify kasi sinabi po ninyo basta kapayagan kayo you will go. Sino po ang dapat magbigay ng permiso po sa inyo? Okay. Ang usapan natin ay initially about the case that I filed on Yusek Claire Castro this morning. But I thank you for bringing up this topic because it is the real issue for public interest now. And I'm going to say some things now for the first time. Unang-una po, mula nung may nakuha kong mga files mula sa DPWH last year, marami ng mga nagsabi sa aking ina, and in some cases pati sa akin, na gagawan ako ng mga kaso kung ilalabas ko ang mga files na ito. At para sa sarili kong kapakanan, tumahimik na lang po ako. Pero not least because of exemplary role models like Senate President Pro Tempore Ping Lacson, tuloy po tayong nagsasalita at naglalabas ng impormasyon tungkol dito. Ngayon, ang alam ng publiko tungkol sa files sa DPWH at tungkol sa mga DPWH projects ay tip of the iceberg po lamang. The public only knows the tip of the iceberg in terms of the projects currently being investigated by the DPWH. But I hope that the Blue Ribbon Committee hearing led by Senate President Pro Tempore Ping Lacson will increase the public's knowledge of what are really behind these files. And I defer to Senate President Pro Tempore Ping Lacson on doing so because I greatly appreciate also his and even Congress's statement that they will subpoena the Cabral files from the DPWH. And hopefully by doing this in the Blue Ribbon Committee hearing, Dito dapat wala nang atrasan, Lacson ha. Pinuri ka na ng todo-todo dito na ilalabas mo yung Cabral files pagdating sa Blue Ribbon. Oh. Pag nilabas ni ni Libiste, tinanggihan mo. Libiste, Congressman Libiste, pagka tumanggi si Lacson ha. Kasi alam mo, si Lacson, hindi ko alam kumakabig-kabig yun eh. Oh, magulong kausap yun si Lacson sa totoo lang. Minsan, iba yung sasabihin, iba yung gagawin. Kaya nga dapat, Congressman Libiste, yung sinasabi mo na pag-a-appear ka sa Blue Ribbon tapos ikaw ay palalabas sa yung Cabral files, pag hindi ginawa, ibulgar mo. Ha? Ibulgar mo talaga. Huwag kang porket kaibigan ng nanay mo, kakulig ng nanay mo, ay hindi mo ibubulgar kung sakaling pigilan ka ni Lacson. finally malalaman na ng publiko ano po ang laman nito. Pero tinanong niyo po, Kasi masyado nang matagal eh. We want to know the Cabral files. Ano ba talaga, sino ba talaga ang involved dyan? Tell it all. Sigurado kasi ko, pasensya ka na Congressman Libiste kung medyo duda ako. Sigurado kasi ako, napipigilan niya ni Lacson na ilabas. Sana wag ka magpapigil. At kung pinigilan man, sana sabihin mo sa publiko. Or else, para ka na rin kinain ng sistema. Pero ako naniniwalang hindi. Dahil based sa mga karakter mo, mukhang talagang paninindigan mo at tatayuan mo ito
kahit anong mangyari. Bakit ako maaring hindi makarating sa Blue Ribbon Committee hearing Yan. kahit na ako po ay nakatanggap na ng imbitasyon? Dahil marami nga pong nagsasabi na huwag kang magsalita at baka kung ano pang mangyari sa'yo. Kaya ang So, ayan, ito yung dahilan kung bakit siya umiiyak kanina. Kasi, naniniwala siya sa sincerity ni Lacson, ako hindi. Pero, may mga ayaw magpa-attend sa kanya. At ang sabi nga, baka may mangyari sa'yo. So, binabantaan po siya. Nayayariin po siya. mga files na hawak ko ay nasa mga USB. At kung may mangyari man sa akin, lalabas ang buong files na hawak ko. Kaya makakaasa po ang publiko na malalaman nila ang katotohanan patungkol sa budget ng DPWH at sa mga proyekto ng DPWH kahit may mangyari sa akin. Oh. Pero kaya ko po sinabi, Kaya yung yayari sa kanya, kahit na anong mangyari, lalabas at lalabas. Ha? Lalabas at lalabas yan. So, wag nyo nang yariin siya kasi maaaring, kasi alam mo, ganyan naman talaga di ba? Always remember, di ba? Yan yung inugali ng mga, kahit noon ng panahon pa lang, history tells us na maraming ganyang pagkakataon na yung pipigilan, yayariin, papatayin, lalo tuloy lumalabas. So pag niyari nyo ito si Congressman Libiste, naku po, baka yan na mag-trigger talaga. Di ba? Wag nyo nang gawin. Hayaan nyo na lumabas. na hindi ako sigurado na makakarating ako sa Blue Ribbon Committee hearing dahil kung babasehan ko po sa mga ipinarating na sa akin at sa aking ina, hindi ko po alam kung ano po ang mangyayari sa akin bago mag Blue Ribbon Committee hearing. Opo, sir, hindi naman po ibig sabihin that you need to seek permission from the House leadership or the Speaker. Hindi po. Basta ako po ay may imbitasyon. Basta ako po ay hindi patahimikin, nais ko pong dumalo sa Blue Ribbon Committee hearing. Sir, can you please clarify the information that you are still the Vice Chair of the Board of Solar Philippines? Ako po ay may-ari ng Solar Philippines. Kaya ang kumpanyang itinutukoy, una, yung Solar para sa Bayan, at pangalawa po, ang SP New Energy Corporation, hindi po ang Solar Philippines. Ang Solar Philippines Power Project Holdings Inc., ang holding company ng mga shares ko sa mga ibang kumpanya, kabilang ang minority interest ko sa SP New Energy Corporation. Ako po ay walang management involvement sa SP New Energy Corporation at I believe may komunikasyon ang SP New Energy Corporation sa DOE. Ako po ay hindi nakakatanggap ng mga komunikasyon na ito. So, hindi po kayo involved dun sa... So malinaw yan. Yan yung kasi sinasabi ng sekretary na natatanggap nito. Wala ho siyang involvement. Pagka ikaw ay nasa stocks lang at yung sinasabing franchise, ibang ano yon, ibang kumpanya yon. Yan yung inirereklamo niya kasi dinidikit dun sa solar. Sinasabi niya, hindi yon, iba yon, ibang kumpanya yon. day-to-day operations ng Solar Philippines. Opo, pero by the way, ako po ay may SALN. Nakalagay po ang shareholdings ko. At ang SP New Energy Corporation din naman po ay publicly listed company sa Philippine Stock Exchange. Kaya consistent with our advocacy for transparency, nilalabas naman po natin ang aking mga ownership interests sa mga kumpanyang ito. Hindi po ito controlling interest sa SP. Nakita niyo yung pagiging honest niya? Pwede naman niya itago na yun eh. Pero inilalabas niya pa rin. Even if wala na ho siya doon, sa kanya yung stocks na lang na maliit at inilalabas niya pa rin. Yung pagiging transparent itong tao na to talagang makikita mo. Pinek. At ako din po ay nag-iingat na umiwas sa mga usapan na makaka-involve sa companies that I have interest in. Pero, in fact, kung ako po ay bibigyan ng pagkakataon ng Kongreso na talakayan din ang mga issue sa power industry, baka 6 na oras po tayong magpe-press con
tungkol sa mga anomalya at ang regulatory capture at ang ibang mga sikreto na hindi pa lumabas sa publiko tungkol sa power industry. Pero alang-alang din po sa maraming mga matatamaan kung tayo po ay magkakaroon ng press con po tungkol doon, hindi ko po binubuksan ang mga issues ng power industry. Ito po ay aking sagot lang sa iniiwasan ko nga na talakayin ang mga sektor na may connection sa mga kumpanya na ako po ay may shares in. Opo. Sir, last na lang po. Can you give us a timeline ng request niyo for a meeting with Senator Lacson? Like, on this day, kinausap niyo yung mom niyo and then your mom talked to Senator Lacson, etc. Plus yung reports daw that you cried to your mom. Okay. Ito na. Ito na yung sinungaling si Lacson. Di ba sinabi ni Lacson na umiiyak daw si Congressman Libiste sa kanyang nanay. Di ba? Ito yung sinabi ni Lacson doon sa press con niya. Ito, lilinawin ngayon ni Libiste. Dito, masasabi mong sinungaling si Lacson. Unang-una po, ang sinabi naman po ni Senping ay nag-usap siya sa aking ina. So, hindi naman po ako yung nag-usap in that instance directly kay Senping. At hindi po totoo na umiyak ako sa aking ina. So kita ninyo, hindi niya sinisiraan si Lacson eh. Kasi sinasabi pa nga niya, basta hindi nag-usap yung kanyang, ang nag-usap pala ay si Lacson at yung kanyang ina. So whatever they talked about, hindi ko alam yon. But for the record, hindi ako umiyak sa nanay ko. But the other way around, ang nanay ko ang umiyak sa akin. Baka mas totoo po na ang aking ina yung umiyak. Pero ang sinabi naman po ni Senping sa kanyang press briefing nung isang araw ay ako po ay dumadaing sa aking ina kung bakit ako ang inaatake kung si Senping din po ay may marami naman din binubunyag. At unang-una dahil si Senping kasi naman ay very senior and highly respected member of the Senate at very well prepared siya sa kanyang mga binubunyag. Yung unang nabanggit ni Senping ay ang karamihan ng mga miyembro ng 19th Congress ay may mga insertion. Nung nabanggit niya yun, maraming mga nagalit pero yun ay totoo. Kaya saludo po ako sa kanya kahit po maraming mga natamaan, sinabi niya ang totoo. Tapos nabanggit din niya na at least 5 cabinet secretaries and even some undersecretaries have allocables. This is in the Cabral files. I am corroborating what Senator Ping Lacson has said. And yun po ang konteksto bakit sinabi ko sa aking ina, bakit ako ang inaatake pero si Senping hindi. Kasi syempre, lahat ng mga tao takot kay Senping eh. Nagigets ninyo? Ang sinasabi ni Lacson, grabe no? Iba talaga ito si Lacson. Sabi ko sa inyo, iba karakas ito ni Lacson eh. Sabi ni Lacson, umiyak daw siya sa kanyang nanay dahil daw, bakit noon daw ay, nung ganun daw si Lacson nung bata siya na congressman o senator, inaatake. At ngayon, ganun din na ginagawa sa kanya. Parang pinalalabas ngayon ni Lacson na inaangat niya yung sarili niya na ako, senior na ako sa ganyan. Yung mga ganyang atake, sanay na ako sa ganyan. Ginawa rin nila sa akin yan sa pagiging tuwid ko. Yun yung punto nung kanyang press con eh. Tungkol kay Libiste. Parang sinasabi niya, ako nadanasan ko na, ikaw papunta pa lang, pauwi na ako. Nakatulog na ako. Parang ganun ang dating. Ang sinabi talaga ni Libiste, tingnan ninyo yung sinasabing bakit si Lacson hindi binabanatan o mas binabanatan ako kaysa sa kanya with the same issue, not on the past issue. Same issue, ibig sabihin about the Cabral files. So sinasabi niya, ako nagsabi na may Cabral files. Si Lacson, sinabi rin niya na nakita niya yung Cabral files. Pero bakit ang binabanatan ako at hindi si Lacson? Yun yung kanya sinabi ni Libiste. Pero iba ang pinalalabas ni Lacson. Naku po. Gago! Sabi ko sa inyo, may something eh. I-rewind natin yung part na yun para mas maintindihan natin. Ina yung umiyak. Pero ang sinabi naman po ni Senping sa kanyang press briefing nung isang araw ay ako po ay dumadaing sa aking ina kung bakit ako ang inaatake kung si Senping din po ay may marami naman din binubunyag at
Unang-una dahil si Senping kasi naman ay very senior and highly respected member of the Senate at very well-prepared siya sa kanyang mga binubunyag. Yung unang nabanggit ni Senping ay ang karamihan ng mga miyembro ng 19th Congress ay may mga insertion. Nung nabanggit niya yun, maraming mga nagalit, pero yun ay totoo. Kaya saludo po ako sa kanya, kahit po maraming mga natamaan, sinabi niya ang totoo. Tapos nabanggit din niya na at least 5 cabinet secretaries and even... Ito yung comparison nun. Ito yung sinasabi niya na bakit si Lacson hindi inaatake ng katulad dun sa akin, meron din naman binunyag si Lacson. Yun yung context. Yung sinasabi ni Lacson, yung, hindi, kasi nung kasaysayan, ako din ay inaatake nung ako'y baguhang congressman ni senador, ay ganito, hindi pala congressman, senador. Senador, ganito ako noon at nakayanan ko, kaya bilang may payo ako kay Libiste. Bida ka? Gago! Ikaw na talagang kataas-taasang pinakamagaling at pinakamalinis dyan sa Senado? Gago! Yun yung punto niya dun eh. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili.